Lalo sa hangin. Palipa rin na yan. Makapalipad pa ng iba. Oh, yun, no? Lapas na lahat. Mamaya, Palipad na ng malaman palipad. natin kung bawas. Palipad kahit may kalaban. Lipad lang ng lipad. Gayahin nyo lang si Tabi. Gayahin lang si Sir Tabi. Anong oras na? 2:22. O 3:22 na pala. Nag-advance na pala tayo ng oras. Kailangan natin baguhin yan. Ba, nawala na yung ibon. Ang bilis namang nawala. Ayun. Mabilis ang ikot niyan. Ayun, no, may apprentice na kasama dun eh. Tingnan natin kung kakayanin niya sumabay. Ayan, no. Lakas ng hangin. Huwag kayo dyan gumawi, baka mabating na naman kayo dyan. Mag-aala doktor na naman tayo. Na-video to pero nakakatuwa oh. Dapat yung ibon nyo, pag pinakain nyo ganyan, nagpapatayan. Pag hindi nagpapatayan, there's something wrong with your feeding system. Ayan, tinesting ko nga, dinamihan ko na agad oh. Ganyan pa rin sila. So lahat talaga nag-start sa feeding. So alam ko nakaka-enjoy magpakain pero kailangan nyo rin silang tiisin kuminsan para magkaroon sila ng disiplina. So ayan. And imagine puro pellet lang yan, ganyan na sila. What more kung grains pa yung pakain ko, di ba? So ayan ang updates natin. Ito nga pala yung mga ano natin, yung mga young guns natin for this year. Okay, so meron ibang kasamang breeder pa dyan pero majority is young birds. Okay? At ito naman yung dati nating Flyers Loft. Actually, Flyers Loft pa rin pala siya. Kasi nandito pa rin sila. So, until end ng season, malalaman natin kung ilan matitira sa kanila. Okay? So, nagpakain na rin ako. Kita nyo naman, wala ring tira. Parang bitin pa sila pero for me, tama na yun. So ganun lang tayong pakain, yung sakto lang, tamang busog na sila na tamang gutom pa rin. Makikita nyo na may dibdib nila puno, pero parang gutom pa rin sila. So okay na yun, hindi maganda yung sobra-sobra. At dito naman, syempre, ito yung breeder's loft natin. Dito nagpapasobra tayo ng konti, ayan, no? Pero konti lang din, kita nyo. So kamukha nun, kakaahon lang niya sa pugad niya, ngayon siya naman ang kakain. So ganun lang. So, wag lang din sobra-sobra yung pasobra nyo. So, yan. So, ito extra lang natin to. So, kaya natin idinagdag yan dyan. Pero other than that, ayan, okay sila. Ayan, no? Maayos na maayos ang kondisyon nila dito. Okay. And then ito, sabi ko sa inyo, sooner, eliminate na natin to. Hindi natin kailangan to. Diyan lang tayo, tsaka hindi natin kailangan ng maraming breeder. Ano lang tayo. Ikakat na natin yung mga na-try na natin na hindi natin type. Okay? So, pero actually konti lang yan kasi yung iba dyan galing sa Masonic brother natin. So, i-return na rin natin yan soon sa kanya. Kasi nagbakasyon sa Pilipinas. So, kailangan niya ng may mag-aalaga. So, at the same time, binread na natin dahil nga gusto natin ng puti. Okay? So, yan. Ang updates natin ngayon, napakalakas ng hangin. So, nagpakawala tayo pero nagbabaan din sila. Tapos, ayun. May na-disaster tayo isang ibon. Hanggang ngayon wala pa dito. So, patay. Bahala na siya sa buhay niya. Malaki na siya, okay? So, paano pa? Shoutout dyan sa inyong lahat. Kasama ko, si Noah. Ayan, no?
Yan yung aking unique uiho, aking panganay. So yun, may nakita ko may nagland. Ayun! Ayun siya! Ayaw niyang magpaalam talaga. Ayun oh. Kasi ngayon lang siya natuto eh. Nakita mo, ayan oh. Hindi pa siya ganun karunong mag-land pero at least nagtatry siya, di ba? So ayan oh. So ngayon, oh, nabatak siya, lumipad siya. So alam niyo na kung pag mga ganyan ang itsura, alam niyo na kung anong linyada yan. Ha? Yan yung ano natin, foundation line natin na nandito na inaalagaan talaga natin. Okay. Ang half niyan is galing sa ating napakabuting kaibigan na si Sim Tejadillo, secretary ng MRPC. Shoutout sa iyo, bro. Isa to sa pinakamabait na tao na nakilala natin dito sa larangan ng pagkakalapate. Siyempre, marami tayong na-meet dyan. So, si KCV yan, mababait yan. Kuya Sherwin Robles, marami. So, Mantika Boys, most of them, okay talaga sila. So, shoutout sa inyong lahat. Kita-kits tayo. At saka sa mga nag-try ng probiotics natin at sa mga good feedback nyo, salamat sa inyo. Tinatry naman natin na maging cheap lang pero epektibo. Guys, so naputol yung video natin kahapon kasi nalobat. So anyways, ang ginawa natin today is nagpa-low flight tayo around 10:20. So time check natin is 11:58. So isang oras na sila mahigit lumilipad. So 20 minutes na lang, 2 hours na. So pero palagay ko nandito na sila. Tawagin natin. Ito na nga sila. So kulang tayo ng 20 minutes para maging 2 hours. So good enough na yan para sa low fly. Ayan sila. So titingnan natin kung may na-disaster na naman. So last time nabawasan tayo ng isa. So hindi siya talaga nakabalik. So ibig sabihin nahuli siya. So talagang ganun, part ng hobby nga yan, sabi ko nga sa inyo. So wala tayong magagawa. So hindi naman natin na kontrolado yan once na lumipad yan. So may tutulong na lang natin sa kanila maging alerto at masanay sa environment na kinalalagyan nila. Okay? So papasukin na muna natin itong makukulit na to. So okay na sa akin yung may matira dito na pailan-ilan. Kasi nga, pag madami masyado silang mapapansin ng hawk at falcon. So, pero kailangan 2, 4, 5. 8 pa yung nasa labas. Kaya pala, ito ang dahilan. Ito ang dahilan kasi naglagay tayo ng mga natirang pagkain nila actually. Nilalagay natin dito para makakain yung mga wild birds. Kasi nga masaya sa garden. So hindi siya advisable pag may pigeon ka kasi known sila na nagke-carry ng coccidiosis. So sa 10 na tinesting na birds, sa nabasa ko parang 8 yata yung positive sa coccidiosis, yung mga ibong maya. So hindi advisable na i-pamper nyo. So anyways, kasi nakasanayan na nila na ganyan. So hayaan na lang natin sila, tatawagin natin sila. Okay? Okay, so may dalawa na lang talaga makulit. Yan. Mga tagpares, makukulit. So ito na sila, binigyan natin sila ng
yung paggaan na pagkain. So pinagagaanan natin sila unti-unti. And then pinalilipad natin sila ng matagal. So ngayon bitin lang ng konti for 2 hours, not bad para sa low fly. So tatry natin sila paliparin uli mamayang hapon. Gagawin natin twice yung low fly nila kung hindi tayo makakapag-toss, para hindi bumaba yung condition nila. Okay, so far yung mga nandito natin, may harvest na naman tayo. Ayan, no? Isa sa mga nauna nating line na yan. So nandito pa din kasi may kinabukasan yung mga ibon na yan. So ito naman yung isa. So sooner, malapit na. Okay guys, bago magtapos yung video natin, ito nga pala ilalaban natin. So napaka-rare na black checkered na kulay. So pag mga ganitong kulay, alam niyo na kung anong lahi ito. So mga dark. So ito talagang black checkered siya talaga. Yan. So for sure lalaki ito kasi yung isa mas maliit. Ito si Dagul. So papangalanan natin siyang Dagul. Titingnan natin kung babalik si Dagul after ng race. Okay, so malalaman natin yan yung results by I think November or October. So I'm hoping na magkita tayo ulit, Dagul, si Dagul. So shout out sa lahat ng mga kalapatids dyan. Malay nyo, yung lahi ni Dagul makarating din dyan sa Pilipinas, diba? Paano pa? Paalam na.